Amy out at meron pang 2 susunod na aalis na rin. Hindi ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid niyang si Senator Amy Marcos sa campaign rallies ng administration ticket sa Cavite at Laguna nitong weekend. May koneksyon kaya yan sa posisyon ng senadora sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Narito ang aking report. Kahit ilang beses nang umabsent noon sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Senator Amy Marcos, hindi siya nakakalimutang ikampanya sa entablado ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa campaign rally nitong Biyernes sa Cavite at nitong Sabado sa Laguna, kung saan absent na naman ang senadora, hindi na siya binanggit ng Pangulo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11. Ay, medyo nadulas siya ron. Medyo nadala. 10. Kasi 12 po yan eh. 10 tapos, mali itong 11. Sige. Anong ibig niya sabihin? Si Amy wala. Medyo nadulas lang siya ng 10. So, sino pa yung isa? Eto, may mga nagsasabi, okay? May nagme-message sa akin galing sa mga lihitimong taga-suporta at lihitimong apelyido. Isang lihitimong kilalang apelyido dito sa Pilipinas. Okay? Ang sinasabi, eto, si Amy, tinatabangan na dito. I don't know if it's true or not o ginagamit lang ni Amy ang Duterte, basta para sa akin, huwag niyo iboboto si Amy. Yan diretsahan, sinasabi ko, wala akong tiwala. Pero kung umalis si Amy ng tuluyan, that's good. Dahil di umano, meron pang 2 susunod. Kayong matitinong senador dyan at alam ninyo sa sarili ninyo na yung pagkakahuli kay Tatay Digong ay illegal, ay kidnapping sa layman at para sa mga abogado, tinatawag nilang extra rendition, umalis na kayo dyan. Kasi hindi kayo pwedeng sumasayaw sa 2 ilog. Anong klase kayong magiging senador kung naniniwala na kayo na mali ang pagkakaaresto at nandiyan pa kayo? Diba? So yun ang balita. They will stand na mali talaga eh. Mali talaga yung ginawa nila Marcos ditong sa aresto. But antayin natin. Antayin natin. Posibleng 2 yun pa. But posible pa nga maging 3. Okay? So antayin natin at napakaganda ng development kung isa-isa na po itong bibitaw dito sa team ni Marcos. But definitely, medyo mahina pang tukso dahil of course, incumbent Nakaupo si Marcos. So may pera yan, may makinarya yan, may power yan, may control yan. So kung ikaw ay takot sa kaso at ikaw ay may parang palakol na nakaganyan sa yung kaso, pag umalis ka dyan, sigurado buhay ang kaso mo. Diba? Hindi natin maalis dahil it will give alyansa a bad taste pagka isa-isa na pong nag-alisan dyan. No? Pero antayin po natin kung totoo man to or hindi, antayin natin kung kakayanin nila. Kasi pag umalis sila dyan, definitely they will need to be an independent. At to be an independent candidate, kailangan malakas ka. Kailangan may pera ka. Meron dyan mayaman Isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Alis ka na dyan, kaya mo maging independent. Isa sa pinakamayaman na Pilipina. Ay, basta. Alis ka na dyan. Marami kasing advantage pag may partido kayo. No? So siguro, i-gauge muna nila kung aalis ba ako, mananalo ako. Of course, hindi lang yung makikipaglaban para sa Duterte o para sa tama. Iisipin din yan kung mananalo sila. Diba? Kasi kung hindi rin sila mananalo, they will just stay. Bakit? Dito may power for the meantime. Dito may pera for the meantime habang nakaupo. Dito may makinarya for the meantime habang nakaupo. Diba? So, they will just grab, no? Na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Kung bakit 10 o 11 lang sa halip na 12 ang ikinampanya ng Pangulo, ito lang ang sagot ng palasyo. Maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung... Ito si Claire, pagkapatungkol sa kapalpakan ni Marcos, laging antayin natin, tingnan po natin, hindi ko po alam yan. At hindi ko pa nakakausap ang Pangulo patungkol dyan. Pero pagdating sa Duterte, kakasabi lang ni BP Sara meron na siyang reaksyon. Diba? Pero pagkang issue kay Marcos or sa team ni Marcos, titingnan natin. Ang hirap, no, Claire? Ang hirap ipagtanggol ng presidente mo. Ay,
Nako. niya talagang sabihin dito. Absent din sa Cavite at Laguna sortie Uy! si Camille Villar. Naku, si Villar absent. Si Villar kaya mag-independent. Maging sa kampanya ng alyansa sa Tacloban Leyte, wala pareho sina Villar at Senator Amy. Pero hindi tulad ng senadora, ikinampanya pa rin ni PBBM si Pero nadulas siya. Kinampanya si Camille pero nadulas. Sabi niya 10. Oo. Villar sa Eto, tatandaan po natin. Magising na po tayo. Kahit anong klaseng paliwanag ang gawin natin. Sa mga kababayan kong nanonood ngayon, pati kayong mga bashers ko, ikampanya nyo yung inyong mga kamag-anak. Why? Yung election ngayon, ito ang pinakamatinding election na parang 2 tao lang ay iboboto mo. Pag binoto mo yung PDP, it is a vote for Duterte. Pag binoto mo kahit isang kandidato ni Marcos, it is a vote for BBM. It is a vote for Marcos. So 2 lang po ito. Sabihin nyo sa kamag-anak ninyo, you choose. Dahil grabe po ang politika ngayon. This is not against Attorney Vic and Tito Soto. This is not about Pastor Kibuloy and about Abalos. This is about Team Duterte at Team Marcos. Yan lang po yan. Pag binoto nyo ang PDP, parang binoto nyo si Tatay Digong. Pag binoto ninyo ang Team Bangagers, para nyong binoto si BBM. Your choice. Pati yung mga kakampanyahin yung kamag-anak, kapitbahay, kaklase, katrabaho, their choice. Kayo na pong bahala mamili. Cavite at Laguna. Si Camille Villar, wala po rito. Ang kanyang mga ninuno naman ay tiga Iloilo. Hindi tuloy maiwasang matanong si Senator Amy kung parte pa rin ba siya ng administration slate. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong, hindi naman kami nag-uusap. Busy raw siya ngayon sa pagdinig tungkol sa pagpapaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Busy-busyhan ako. Mahirap mag-aral ng international law. Ang Pilipino ay dapat ilitis sa sariling bansa, sa sariling korte. Yun, sakto. Diba? Alam niyo mga kababayan, ako nagugulon sa kanila. Sinasabi nila walang hustisya sa Pilipinas. That is the very purpose kaya mo dinala si Tatay Digong doon. Pero si Roque, pauuwiin mo sa Pilipinas. Hindi ba kino-contradict nyo sarili nyo mga animal kayo? Di ba? Kala ko ba walang hustisya sa Pilipinas? Ba't pinipilit nyong umuwi si Roque? Edi hayaan nyo, litisin siya ng ICC doon. Talagang pinatapon nyo lang dahil kalaban ninyo si PRD. Kalaban nyo lang ang Duterte. Double standard kayo eh. Yung iba pinauwi nyo rito. Yung gustong umuwi, tinatapon ninyo. Pero pagilinaw ng presidential sister, hindi pa siya kumakala sa alyansa ng administrasyon. No action taken. But the reality is, kung maaalala nyo, mulat sa poll, sinabi ko naman na independent. Dapat mag-independent. Independent daw si Amy. Yung may mga kakayanan dyan, dapat mag-independent. Madadamay kayo talaga. Nakikita nyo yung dagsa ng tao sa Netherlands? That is organic. Nakikita nyo ang kampanya ng PDP ngayon, linggo-linggo. Nationwide. Meron pa sa ibang bansa. That is not a joke. Buong Pilipinas ang rally ng PDP at outside Philippines. Nakikita nyo na ang lakas ng PDP. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na survey sa susunod na araw. Yung survey nila is just mind conditioning. Ipapakita ko sa inyo yung survey na live. Malakas po talaga ang Team Duterte. Kaya kung ayaw nyong madamay dyan, sa Team Bangagers, mag-independent na lang kayo. Mas mabuti pa. Tingnan nyo si Tulfo. Ben Tulfo. Independent. Taas sa survey. Diba? Kasi alam ni Ben Tulfo, sabit itong grupo na to. Maniniwala ba kayo na hindi inalok si Ben Tulfo ng kung ano-ano offer? Sa lakas ni Ben Tulfo, sigurado. Kung kinuha nga nila dito si Abalos, kulelat eh. Diba? Kung sino-sino nga pinagkukuha dito, wala namang kakwenta-kwenta si Ben Tulfo pa. I'm sure inoferan yun si Ben Tulfo. Kaya lang may paninindigan si Ben Tulfo, alam niya palpak to. Alam niya palpak tong Team Alyansa na ito. Mas mabuti pang mag-independent siya. O kita nyo, taas niya sa survey. Diba?
Sino nandiyan dyan? Old school politics. Trapo. May nagawa ba dati? Maybe not all, pero madami dyan. Sagot naman ng campaign manager ng alyansa. If that is her stand, then we will respect her stand, no? So, mas mabuti na nga sinabi niya yun, at least alam namin ang stand niya. Ngayon, another characteristic of BBM. Mabuti na lang sinabi ni Amy yun. At least, alam namin, yun ang stand niya. Puro niya. Ganyan. Si Marcos, hindi siya aamin ng isang bagay na siya ang magpapagalaw. Halimbawa, si PRRD, hindi niya inaamin na siya ang nagpadala sa Netherlands. Ano sinasabi niya? Inutos nila. Di ba? Puro siya, nila, niya, siya. Inutos nila ng ICC at ng Interpol. He will not take responsibility. Hindi ganyan ang alam kong leader. Ang leader, blame it on me. Kahit kasalanan ninyo, you blame it on me. Ang boss, kasalanan nyo. Pero ako payaman, ako powerful. It's all about me, and me. Because I am the king. Yun po ang difference. Tingnan nyo si PRRD. Sabi niya, gawin ninyo yung trabaho ninyong mga pulis. Pag may pumalag, alam nyo na ang gagawin. And then, ako mananagot. Ako. Look at the difference of BBM and PRRD. Yung isa, hindi niya masabihan, madiretso. PRRD naman, kahit hindi niya kasalanan, inaako niya. Ganun po katindi. Tungkol dito sa alyansa, no? Hindi rin daw alam ng palasyo kung nag-usap na ang magkapatid na Marcos. Mas bagong palakpakan, hindi nagkakagulo, no? Hindi totoo. I mean, itong mainstream media, alam ng mainstream media Kasi nagko-cover sila dyan. Yun nga lang, wala sila sa Hong Kong. Pero, yung mainstream media nasa Netherlands din. Alam nila Maris Umali. Alam nila legit. Legit ang sigawan pag Team Duterte ang nagparally. Kahit saan. Doon sa Hong Kong, sa Davao. Ito, walang katurya-turya. Ganun po ang difference. Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, puro luma yan. May nagawa ba yung mga yan? Nabago ba? Ni meron bang tumindig dyan para man lang sugpuin? Tanong mo kung saan nakatira yung mga yan. Mababa ba ang droga sa lugar nila? Yun na lang tanong ko Asensado ba yung lugar nila?